Bigo nga po mga idol ang Cleveland Cavaliers na matapos ang serye at mag-close out sa Game 6 matapos silang matalo ng Detroit Pistons. Kaya imbes na dumiretso sa East Finals, magkakaroon pa ng last game sa Game 7 na gaganapin sa lugar ng kanilang kalaban na Detroit. Bukod sa katotohanan, dehado sila, hindi rin naman nila kontrolado ang mangyayari sa last game. Since hawak ng Pistons ang home court advantage, kailangan nilang sabayan ang kanilang kalaban sa umpisa sa loob ng 48 minutes. Kinakatakutan na rin naman ng mga fans ang posibilidad na pagkakaroon ni James Harden ng napakalamyang laro sa Game 7. Kilala rin naman natin si Harden na bigla-bigla na lamang nga pong nawawala ang laro sa do-or-die games kagaya ng ginawa niya dati sa mga dating teams, kaya posible na mangyari rin ito sa crucial games kontra sa Detroit Pistons na mangyari sa susunod na araw. As of now, hindi pa nga sigurado ang Cleveland Cavaliers sa magiging laro. Samantala, ilang oras lang naman mula nang maging official sa paghaharap ng OKC Thunder at San Antonio Spurs sa Western Conference Finals, agad nga pong inilabas ng NBA ang game schedule kung saan sisimula ng Game 1 sa May 19, Game 2 May 21 na parehong gaganapin sa Oklahoma City. Ibig sabihin na nanatiling liyamado ang defending champions sa pagkakaroon ng home court advantage. Meron pa rin naman silang nag-iisang problema. Ito ay kung papaano nila mapipigilan si Victor Wembanyama. Kumpara sa ibang teams na nakalaban ng OKC, ibang-iba ang Spurs ngayon. Hirap nga silang mapigilan ito sa regular season. Kaya kung gusto man nilang matalo ang Spurs, kailangan ng team maghahanap ng ipang tatapat sa kanya. At ayon sa ilang mga insiders, susubukan nga daw ng Spurs na gamitin ang Twin Tower na sina Chet Holmgren at Isaiah Hartenstein para lamang mapigilan at ma-lockdown kung sakali man si Wembanyama sa kanilang magiging laro sa West Finals. Samantala, dito naman, para nga sa inyong kaalaman, gaganapin sa June 23 at June 24 ang NBA Draft. Though hindi nakasama o nakakuha ang Los Angeles Lakers ng lottery pick ngayong taon, isa pa rin naman sila sa mga teams na dapat abangan. Meron nga silang hawak na 25th overall pick sa first round na maaari nilang gamitin para makakuha ng isang magaling na role player na posibleng maging future ng team. Kaya hindi na nakakagulat bakit isa ang Lakers sa mga teams na nagsisimula ng mag-scout ng mga batang player na papasok ngayong taon. Nagsimula nga ang kanilang team na mag-invite ng mga batang malalaro na magpa-practice sa kanilang facility. At isa sa pinakamatunog na pangalan dito na posible nilang kunin ng 25th overall pick ng UNC center na si Henry Bizar. Bukod sa kanyang tangkad, meron nga itong shooting sa 3-point shot na merong 42% shooting. Meron siyang above average na athleticism, merong offensive skill na size, mahusay sa depensa. Kaya babagay ito sa sistema ni Coach JJ Redick. Kaya di na nakakagulat bakit isa siya sa mga player na inimbitahan para mag-workout sa team. At kung sakaling maging available pa ito sa 20th pick, maaaring siya ang kunin ni Rob Pelinka.